Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay dito sa may Town Plaza, Santolan Road, Little Baguio, San Juan, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may BDO Corporate Center, sa may ADB Avenue, corner ng Julia Vargas po yan, Wakbak Green Hills, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya ng tipakpang na kuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pa pang nakakuha na po natin sila. Parents, we should be watchful for the signs sa anak natin. Inabubuli na. Kasi hindi naman lahat sila magsasalita eh. Diba? Hindi lahat sila magsasalita. So as parents, we should understand ano yung mga telltale signs na anak natin ay victim ng bullying. Kasi ako kahit tayo rin sa mga kaklase natin, there's always that one na magkasya pinikon, lakas niya magkasal. Hindi mananalo ang bully sa kanya kasi pag inasal siya, kunwari marami siya kapintasan, pagpate, ganyan, parang punot ang puti tawag, pero pag naman gumanti ng pang-inisyon, talagang yung nag-initiate ay mapapaiyak sa sama ng loob kasi ang lakas din mag-asar. I guess yun yung sinasabi ni Ma'am Lily na malakas yung resilience, yung hindi na ito kailangan magsumbong sa nanay kasi kayang-kaya niya sa sarili niya. Kahit pa siya puris na langipin, mukhang pating, at pagka binalikan ka naman yan, ang inis mo. Alam niya how to hurt you. That's the bottom. Because that child was brought up too much love. Maraming investment ng pagmamahal ng magulang niya. For him to feel or her to feel that confidence about sarili niya. Kaya na maganda eh. Pagka magulang nag-invest ng pagmamahal sa anak, kaya nga maraming sa tanong, meron ba din tao sobrang pagmamahal? In what sense? Kasi ang isang bata, kailangan nila patnubay at pagmamahal ng magulang eh. Dalawang siya, patnubay at pagmamahal ng mga magulang. So, nag-invest tayo sa pagmamahal sa mga anak natin, nagkakamali. Unless, hindi natin pinapatnubayan sila. Ano yung Ma'am Alia, Ma'am Lilian? Ano dito? Dapat ba agad nilang aaksyonan yan? Baka hindi na pag sinasisa na diba? At saka tatanungin ko, number one, meron salita ng bata. Huwag natin, alam mo, pwede natin sakitan. Kasi may mga teachers, karamihan pag pumunta ko, sabi ko, but Ali, I don't know how to handle it. But Ali, you don't need to handle it, okay? You can ask the guidance counselor to handle it. What you should do as a teacher, as a median person, na pinagkatiwalaan ng isang bata, kung isang matela na bagay, ay ma. You don't have to have the right word to do it. Iniisip ko, baka kayo yung mga estudyante na kaya nila baka sige niya, wala namang aaksyonan, hindi mo aaksyonan, tapos malalaman pa naman ang bubuli, saka nasumbong ka, ha? Saka lalo pa siya ibuli, baka hindi kaya pwede yung baka ganun din yung ibang kaso, Ma'am Lilian. Pwede naman, but the teacher was listen, you can tell the child, I will listen. Give me time, I will listen. Ay, naku, yung teacher, kung nagsabi pa sa buti na nagsumbong yung bata, ay yung teacher dapat tanggalin na. Hindi, there is confidentiality there, ha? Ano ba yung Tapos kwento mo sa bully, ay dapat matanggal ka na. Hindi ka karapat dapat. Hindi ba nagsumbong ka, pagkatawag yung para complainant, saka yung sinusumbong. Kung hindi man sila, pati mga magulang, so magkakaalaman na sinusumbong. Hindi sila Pero teka lang ha. Kasi ang tuan, we should equip, hindi laban, we should equip our children on how to deal with bullies ha. But not to fight back. Ako may fight back, kung sino na ang dala ha. Hindi, we should equip our
on how to deal with bullies. Okay? Dealing with bullies is different from fighting back. Ang fighting back okay, pero we should teach our children properly. Dahil ang fighting back, maaaring sino na maaaring suntukan na we should learn the basic lang kung ano. Hindi lahat laban. Hindi lahat physical Kasi diba, laban. may mga ano nga There are dyan, so many ways to fight back. meron to deal yung with bullies. magulang dyan, o ito, mga sikat pa nga yung iba. Sinumbong, eskwelahan, wala nangyari. O di ba nilipat na lang ng eskwelahan yung bata? Paglipat nun, mabubuli. Kaya nga, oo. Tama si Mark. Hindi nga, kaya nga sinasabi ko, Ma'am Lilian, There are bullies that ang sinasabi ko, sa eskwelahan, lagi nila sinasabi isumbong. So kung hindi naman pala sila action dyan, ituro mo sa mga bata, yun, how to fight back. Ang problem sa pagkasumbong lang, tapos na nabuli na anak mo, kaya ka nga nagsusumbong na, at saka hindi rin pwede mag-depend ka sa teachers na alam nila individually ang nangyayari or changes in every student. Alam mo na, mga school lalo ngayon, 40, 50 per class, tapos ang isang teacher would handle up to 4 classes. Biruin mo yun, 400 students. Talagang responsibilidad ng magulang. Responsibilidad ng magulang na siya ang unang-unang makakapansin ng mga changes sa anak niya. Kung nabubulian o hindi. At siya din ang unang-unang may responsibilidad. Alamin ang insidente, turuan ang anak niya. Kasi hindi pa pwedeng sabihin mo sa school, turuan mo anak ko, paano mag-navigate sa mga bully sa school. There's just too many things happening in the school na para yan ay ma-address. At pag kumabot na sa sumbungan, tapos nabully na ang anak mo. Maganda dapat yan talagang equip yung anak Dapat mo yan sa pala mga bullies. ituturo sa mga estudyante. Huwag na natin i-encourage na. Isumbong mo sa teacher, isumbong mo sa principal, dahil kung hindi rin nga siyempre ako siguro yung ibang eskwelahan dyan, ayaw din nila na lalaki yung mga ganyang issue ng bullying. Dahil siyempre pag lumaki ang balitang ganyan, makaka-apekto sa, ang tawag dito, reputasyon. Na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat God bless. Paalam po.